Yo, itong video na to is para sa iyo to bro. Para sa iyo to dahil patay na patay ka para sa kanya. Yo, what's up? So nagbabalik na naman tayo about panibagong video sa channel na ito. Itong channel na to is gumagawa ako ng video na NoFap, self-improvement, motivation, men empowerment at life story. At itong video na to is first time ko lang ma-share sa inyo. Itong video o itong topic na ito. Itong topic na ito is tuturuan kita kung paano ka magugustuhan sa isang babae. Okay. Disclaimer muna tayo bago tayo magsimula. Itong mga topic na ito sa channel na ito, yung mga ginagawang topic ko dito o ginagawang video is sariling experience ko lang, sariling karanasan ko lang, at sariling opinion lang. Kahit anumang topic, hindi ako expertise dahil meron akong experience sa sarili ko at isi-share ko lang dito sa channel na ito. Okay, simulan na tayo. Okay, alam mo ba, simple lang paraan para magustuhan ka ng isang babae. Para sa akin, simple lang, mawalan ka ng pakialam sa kanya. Okay, malamang sa malamang hindi ka agree sa sinasagot ko dito. Pero pagka-bullshit yung sinasagot ko dito, yung sinasabi ko dito, na mawalan ka ng pakialam sa kanya. Pero para sa akin is epektibo to para sa mga babae. Kung ikaw yung lalaki na mayroong confidence, na mayroong disiplina sa sarili, okay lang sa'yo na hindi ka magugusto ng babae o magugustuhan ka. Dahil kung ikaw, confidence ka, at meron kang pinapakitang disiplina sa sarili, alam mo yung boundaries mo, di ba? Alam mo yung standards mo. Alam mo yung tama at mali sa sarili mo. At meron kang pinapakitang value sa sarili mo at sa iba. Okay, sa kakaisip mo ng babae, malamang sa malamang nagpapahiwatig na wala kang confidence sa sarili mo. Ito yung ibig sabihin nun. Kung ikaw nagkakaisip ka lang at humihingi ka lang ng attention, yung attention mo binigay mo sa isang babae na yon, malamang sa malamang nagsasayang ka lang ng oras. Nagsasayang ka lang ng oras para sa sarili mo. Kaya ikaw, hindi ka dapat magabol para sa babae. Dahil sa kahulihan, hindi ka naman ikaw yung nararapat para sa kanya. Hindi naman ikaw yung tunay na gusto sa kanya. Ang mga babae kasi, hindi yan magkakagusto sa mga lalaking puro na lang walang ginagawa. Mga lalaki na puro na lang hinahabol siya. At puro na lang siya chinachat. At wala siyang pinaghahabalahan sa sarili niya. Alam mo ba kung saan siya nagkakagusto? Sa mga taong walang pakialam sa kanya. Sa mga taong mayroong disiplina para sa sarili nila. Okay, real talk lang. Para sa iyo to bro, alam ko masasaktan ka dito. Okay. Lahat ng mga babaeng nakakausap mo, inagamit ka lang sa attention, oras at validation para sa sarili nila. Hindi ibig sabihin na gusto ko nila. Hindi ibig sabihin na pagmamay-ari mo na sila. Alam mo, yung babae kasi mahilig mag-compare yan sa mga lalaking nakakausap niya. Kasama ka na din sa comparison. Kahit ikaw pa yung magaling mag-joke, kahit palagi mo siyang nililibre sa first date niyo. Alam mo, hindi lang ikaw parati yung kinakausap niya. Malamang sa malamang meron siyang ibang lalaki na nakakausap niya. Siguro friend niya, siguro katrabaho niya at iba pang mga lalaki nakakausap niya. O meron siyang ibang kachat, hindi lang ikaw. Dapat alam mo yon. Kaya ikaw bro, para sa akin, kailangan kang gumawa ng butas para makatakas ka. Na hindi ka dapat mababilang sa mga lalaking nakakausap niya. Kailangan gumawa ka ng butas para makatakas ka. Kailangan mong mag-focus sa sarili mo. Kailangan mong alalahanin yung pangarap mo. Kailangan mong i-improve yung financial status mo. Dahil the more na ini-improve mo at nag-focus ka sa sarili mo, the more na maraming dumating na babae sa'yo. Hindi ko pa nalilimutan yung sinabi ng nanay ko sa pagkabata ko. Sinabi na, anak, huwag ka munang magjowa at huwag ka muna pumasok sa relasyon. Dahil delikado daw yan. Kailangan ko daw muna na makapagtapos ang pag-aaral at makahanap ng disenteng trabaho. At once na meron na daw akong trabaho at makapagtapos ako ng pag-aaral at meron na akong ipon sa sarili ko, maraming babae yung lumalapit sa'yo at maraming babae na maghahabol sa'yo. Okay, at once na naalala ko yung advice na yon, naalala ko din na yun pala is malaking natutunan ko. A biggest lesson for me sa sinabi ng nanay ko na hindi pala babae yung tunay na goal mo para sumaya sa sarili mo, kundi pagsubok. Dapat lakas ng loob para sa sarili. Kayo, alalahanin nyo yung mga pangarap nyo, yung mga gusto nyo sa buhay. Mag-focus kayo sa sarili nyo. Dahil once na nag-focus kayo sa sarili nyo, doon mo makikita na matatamasa nyo yung sarap ng buhay. At dumating yung panahon na iiwanan ka ng partner mo, iiwanan ka ng jowa mo, girlfriend mo, fiancé mo, ano ba yan. Hindi ka na problema doon. Wala ka nang alalahanin doon. Dahil tiyak meron ka pang natitira para sa sarili mo, yung pagiging successful mo. At kusang-kusang makakahanap ka pa ng maraming babae. Kaya a lot of this video sa mga channel dito, parati ko na ito sinasabi sa inyo na kailangan mong mag-focus sa sarili. Pero karamihan sa inyo, hindi nyo magagawa yan dahil takot kayo masaktan.
takot nyo makita kung ano yung katotohanan ng buhay. Okay, nagtatanong ka sa akin, nag-work ba yan sa'yo na nawalan ka ng pakialam at nag-focus para sa sarili, o mawalan ka ng pakialam sa babae? Para sa akin 100% na totoo ito. Dahil the more na nagpo-focus ako sa sarili ko ngayon, kasalukuyan, maraming babae nagchat-chat sa akin, maraming babae pansin at nagpaparamdam sa social media, nagre-react ng my day ko, nagre-react ng mga ginagawa ko, sa mga post na ginagawa ko. Maraming babae na nagme-message, maraming babae na nangungumusta, pero hindi sa pagmamayabang, pero hindi ibig sabihin na maraming babae talaga. Kadalasan kasi na merong nagme-message sa akin na kumusta ka na, pero hindi sinasabi na anong ibig sabihin doon, na namimiss na kita. Hindi ibig sabihin nun, wala akong sinasabing ganyan. So ganyan yung sinabi ko, nag-work para sa akin 100%, na maraming nag-chat sa akin na babae. Okay, ang ibig bang sabihin hindi ka na magpo-first move para sa babae? Wala akong sinasabing ganyan. Ang ibig kong sabihin dito is di mo kailangan maghabol para sa babae. Kailangan mong tuunan ng pansin yung sarili mo. Alalahanin mo yung pangarap mo at mag-focus ka sa sarili mo. I-improve yung lifestyle at value mo. Kasi sa term ng panliligaw, basic na natin yan. Kultura na natin yan. Kultura ng mga Pilipino yan. Pwede ka naman mag-first move kapag ikaw ay successful ka na. Pwede mo na yan gawin yung pag-first move o panliligaw mo kapag successful ka na. Maghahanap ka ng babae na kaya kang mahalin at kayang isakripisyo ang lahat. Hindi lang naghahabol para sa pera mo, para sa yaman mo o para sa kapangyarihan mo. Tayong mga lalaki dapat maging matalino tayo at maging mautak kung paano tayo dumiskarte sa sarili natin. Dumiskarte tayo sa buhay. Dapat tumanggap tayo ng pagkatalo sa sarili natin. Dapat tumanggap tayo ng mga pagsubok para sa ating buhay. Dahil sa halip, tayo yung magtatagumpay. You fall 99 times but in 100 times you won. So yan na muna sa ngayon. Like at subscribe. Stay safe.